online service today. Come on, let us worship God together. Wherever you are right now, come and let us worship our one true God today. I was lost in shame, could not get past my pain till He called my name. I'm so glad He changed me. Darkness held me down, Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. Jesus opened my eyes, now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free, I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, now a new creation in Christ. The old has gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I'm with Jesus. I've been the author of my story, and He's mine, yes, He's mine. Come on, declare. Because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am. Come on, let's shout it out. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Come on, church, sing it out. Yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've been the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, He's mine. Yes, You're mine, God. Praise God! Purihin po ang Panginoon. Happy, amazing Sunday po sa ating lahat. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayo batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. At gusto ko pong sabihin sa inyo na anuman po ang ating pong mga pinagdadaanan ngayon sa buhay,
gaano man katindi, gaano man ka-challenging, lalong-lalo na itong mga nakaraang nagdaang linggo at araw na kung saan dumaan po tayo sa talagang literal na storms or figurative na storms. Gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. And today, this afternoon, this evening, depende anong oras po kayo nakaka-attend ng ating pong online pananambahan, gusto ko po kayong i-welcome sa ating pong August series entitled Hot Seat. Pwede bang i-type natin sa comment section if you are really watching at kung talagang focus ka ngayon sa ating service, i-type niyo po Hot Seat, dealing with life's greatest questions. Marami po tayong mga sasagutin sa buong buwan po ng August, kagaya ng who am I, yan, mahirap yan. Sa totoo lamang po, mukha lang pong basic yan, yung who am I, sino ba talaga ako? It speaks about identity. Where am I going? It speaks of destiny. Where am I, saan ba ako galing? Bakit ako naririto? Meron pa bang pag-asa? Alam niyo po, mukha lang siyang mahirap, madaling pakinggan. But the reality is, sa katotohanan po, mas madali nga minsan sumagot pa ng mga mathematic na mga problems at bigyan natin ng solusyon eh. Pero sa totoo lang po, napakahirap, mapanganib, napaka-dangerous ng tao o very dangerous kapag hindi po natin hinarap yung mga katanungan po na ito. Because the truth is, delikado pong makalimot kung sino ka talaga at ang pinakadelikado dito, yung hindi mo talaga alam kung sino ka. Marahil yung iba po sa atin ngayon, patawa-tawa lang, pa-smile-smile lang. Alam mo, Pastor, dinadaan ko lang sa, alam mo yung pagpapatawa, sa kasiyahan ng aking buhay. But deep inside, nagtatanong na tayo sa ating mga sarili. Naguguluhan na po tayo. Hindi mo na alam kung sino ka sa sobrang bigat ng iyong mga pinagdadaanan. Baka ikaw ngayon nakikinig ka, hindi mo na alam kung saan patungo ang buhay mo, kung saan ka dadalhin ng problemang ito. Alam niyo po, importante sa lahat yung alam po natin yung ating identity. Kung sino po tayo, yung ating pong pagkakakilanlan. Because you know what? When your identity is unclear, your direction gets blurry. Ulitin ko po, when your identity is unclear, your direction gets blurry too. Kaya nga kapag yung isang tao hindi na alam yung gagawin niya sa buhay, malamang hindi niya alam kung sino siya or perhaps nakakalimot siya. Pero sa buwan po ng Agostong ito, sama-sama po tayo sa ating pong journey na ito in search for the truth at clarity po patungkol po sa marami pong katanungan na, alam mo yun, tumatakbo sa ating pong isipan. The reality is, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. Nasa Kanya po ang sagot, nasa Kanya po ang direksyon, at nasa Kanya po ang pag-asa. So if you are ready right now, i-type niyo po sa comment section, I am ready. Come on. Ipasin niyo na po ang inyong mga seatbelt, i-ready niyo na po ang inyong mga ballpen, yung inyong po mga notebook, habang po kayo ay nanonood sa ating po, nakaka-attend sa ating pong online streaming, i-take down notes niyo po yung ating mapag-uusapan. Now, listen to this. According to Dr. Elena Bezobova, sabi niya, by the way, si Dr. Elena, isa po siyang kilalang psychoanalyst sa buong mundo, na kung saan, ang hindi daw po pagkakakilala sa sarili o nasa state ka of being stranger to yourself. Nasubukan niyo na ba yan? Naranasan niyo na ba yan? Yung hindi mo nakilala yung sarili mo, ang tawag po natin dyan ay depersonalization disorder o yung DPD. It's a state of being a stranger to yourself. Naranasan niyo ba yan? O meron ba kayong kilala na sa sobrang tindi ng kanyang pinagdadaanan emotionally, financially, physically, mentally, nagkaroon na po siya ng DPD, yung depersonalization disorder. Hindi niya na, stranger na siya sa kanyang sarili. Now, according po sa isang napakagandang libro entitled Stranger to Myself by Jeffrey Abugel, sabi niya, meron daw pong 8 symptoms ng isang tao na meron pong DPD o yung mga nararanasan niya. And sinamarize ko po ito sa at least 3 category. At madalas, ito po yung mga effect ng DPD. Number 1, yung degradation. Pag sinabi pong degradation, yung mababang tingin sa sarili. Kaya minsan, dahil sa tindi ng mga pinagdadaanan natin o nararanasan po nating DPD, ang baba ng tingin natin sa ating sarili. Hanggang dito na lang ako, kasi ang tagal ko makagraduate, bumagsak ang negosyo ko, iniwan ako ng mahal ko sa buhay, mababa na yung kanyang tingin sa sarili. Yung iba naman, feeling defeated.
yung hindi ka na magtatagumpay, yung hindi ka na makakausad sa buhay. Iba naman, distraction. So, yan po ay mga effects, at least 3 effects po ng tinatawag po nating DPD. Now, bilang Christian, sino ka ba talaga? Bilang tao, ano ba talaga ang pagkatao mo? Kaya po sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakaka-attend sa ating pong online samba. Samahan niyo po ako sa ating pong unang topic for the month of August, entitled, Who Am I? Pwede bang i-type mo sa comment section, Who am I? Tanungin mo nga ang sarili mo, sino ka ba talaga? Ano ba talaga meron sa pagkatao mo? If you're a Christian, napakaganda pong mapag-usapan natin to. At kung wala ka pang personal relationship sa ating Panginoon, you better hear this because at the end of the message, tutulungan ko po kayo kung paano po talaga magkaroon ng personal na relationship sa ating pong Panginoon. Romans chapter 12 verses 4 through 8. Basahin po natin. We have many parts in the one body, and all these parts have different functions. Verse 5, in the same way, though we are many, marami po, sabi ni Apostol Pablo, we are one body in union with Christ, and we are all joined to each other as different parts of one body. Verse 6, so we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. If our gift is to speak God's message, we should do it according to the faith that we have. Verse 7, if it is to serve, we should serve. If it is to teach, we should teach. Verse 8, if it is to encourage others, we should do so. Whoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others should do it cheerfully. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. The context ng Romans chapter 12 verse 4, ito po ay part ng letter ni Apostol Pablo para po sa mga believers, sa mga kapatid po natin sa pananampalataya na mga taga-Roma. Now, sa unang 11 chapters 1 hanggang 11, yung apostol po natin na si Apostle Paul, nag-focus po siya para ipaliwanag yung malalim na katotohanan patungkol po sa salvation, patungkol sa grace, patungkol sa faith, patungkol sa mercy na meron ang Diyos para sa atin. Now, pagdating po ng chapter 12, ito na po yung binasa natin, nag-shift Paul, listen to this very carefully, nag-shift si Apostle Paul mula sa napakagandang mga theology na kanyang itunuro, papunta po sa application. I-type sa comment section, application. In short, sinasabi lang ni Apostol Pablo, ngayon na alam mo na yung ginawa ni Lord sa'yo bilang Christian, bilang follower ni Christ, paano ka mamuhay ngayon bilang tugon doon sa salvation, sa grace, sa faith at mercy na meron ng Panginoon sa atin. Kaya nga in-indicate ng Romans chapter 12 verses 1 to 3, sabi niya, ialay nyo ang inyong mga sarili bilang buhay na handog sa Diyos, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Now, pagdating ng verse 4, ito na yung binasa natin, ito yung mga key verses na pag-uusapan natin ngayon. Lahat ito ay paghahanda sa mga susunod na verses. Ito na yung binasa ko. Which is kung paano po tayo magpapagamit ng tama, gamit yung mga spiritual gifts na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon para mag-function po tayo sa body of Christ. Now, ang tanong, as Christian, sino ka ba talaga? At ano ba ang meron sa pagkatao mo? Yan po yung ating sasagutin. Samahan niyo po ako. Sabi po ng verse 4 and 5. Let me discuss to you point number 1. Sabi po ng verse 4, we have many parts in one body. Type sa comment section, one body. And all these parts have different functions. In the same way, though we are many, we are one body in union with Christ. And we are all joined to each other as different parts of one body. As a Christian, as a follower of Christ, sino ba talaga ako? Ano ba ang meron sa pagkatao ko? Number 1, we are united. Come on, type that in the chat, united. Sinasabi po ni Apostol Pablo, sabi niya kanina, di ba, kahit marami tayo, iisa lang ang ating katawan. Yun yung tinatawag pong katawan ni Kristo. Sabi nga ng Bible, joint or members ng body. Yung salita pong one body o yung pinag-usapan po natin kanina, melos po ang ibig sabihin yan o yung body, a limb or part of the body. Ibig sabihin, hindi ka dapat hiwalay. If you're a Christian, dapat konektado ka, dapat kasama ka. Why? Kasi may papel ka. Meron kang role dito sa ating simbahan. Meron kang role sa ating community. Kaya nga ang tawag po sa atin ay body of Christ.
yung church. Ang church po, hindi po yan yung nakikita nyo. Alam mo, ang ganda ng church nila. Bagong pintura. Alam mo, ang ganda ng church nila. May ilaw. Alam mo, ang ganda ng church nila. May aircon. But listen to this very carefully. Baka yung sinabi ko kanina, you are referring to the church building. But in the Bible, ang church po, hindi po siya building. Ang church po, kaya po tinawag po yung church sa yung salita pong, yung English word na church, galing po sa salitang Greek na ecclesia, na ang ibig sabihin po ay assembly, o pagtitipon ng mga mananampalataya, assembly of believers. Therefore, ikaw at ako ang church. Type mo nga sa comment section, I am the church. Hindi yan yung building, hindi yan yung structure. Kaya kung ikaw ay namamalengke, nagtatrabaho, uy, may church na nagtatrabaho. Ikaw ay namamalengke, may church na namamalengke. Kung ikaw ay naglilinis, may church na naglilinis. Ang church po, ulitin ko, to be clear, biblically speaking, hindi po yan yung building. The church, ecclesia, is the assembly of believers. Mga tao po yan. So ano pwede natin matutunan dito? Therefore, you will not function well without others. Uy, sa praktikalan na po tayo pumunta, na-explain ko na yung context. Ano ibig sabihin para sa atin ito? Hindi ka magfa-function ng maayos kung hindi ka connected sa ibang tao. Hindi mo kaya mag-function mag-isa. May papakita ko sa inyo. Sa screen niyo makikita nyo yung bike. Yan, makikita nyo sa inyong screen. Pero yan, ang tawag dyan ay disassembled bike. Nakakita ka na ba ng disassembled bike? Yung may isang bisikleta, tapos ang ganda ng gulong, ang ganda ng manibela, makikita mo, ang ganda ng tinatawag nating upuan, ang ganda ng rim, ang ganda ng body, ang ganda rin ng chain niya, yung kanyang kadena. Kaya lang, hindi po ito magagamit kung hindi po siya naka-assemble. Kahit gaano kaganda yung parts, kung hindi naka-assemble, baliwala, kinakailangan konektado sila. Ganon din po pagdating sa ating mga mananampalataya, pagdating sa mga life group, pagdating sa church, pagdating sa kapatiran, pwedeng malakas ka. Pwedeng matalino ka. Pwede rin malaki ang pera mo sa bangko. Pwede rin namang marami kang pinag-aralan. Pero hindi ka dinisign ng Lord. If you are a Christian, you need to listen to me very carefully. Hindi ka dinisign ni Lord na mag-isa. Indeed, pakinggan niyo po ito maigi. You will never use your full potential without others. Kaya tigilan na natin yung mga sinasabi ng mga hindi nag-church. Christian ako. Yan. Nakarinig ka na ba ng ganyan? O, Christian ako. O, Christian ka din? Saan ka nag-church? Wala. Hindi po sapat na si Jesus Christ. Oops, baka ma-out of context tayo. Disclaimer lang. Importante, sapat na sapat si Jesus Christ para sa atin. Eh, anong problema mo, Pastor? Kung sinasabi mong sapat-sapat pala si Jesus Christ, bakit kailangan pa ng church? Pakinggan nyo maigi. Jesus is the head of the church, and the believers, yan po yung tinatawag nating body. Ibig sabihin, hindi pwedeng mahal mo yung ulo, hindi pwedeng may time ka sa ulo, tapos hindi ka connected sa body. Remember, ulitin ko po, Jesus is the head of the church. The church is the body. Hindi pwedeng ulo lang, paa-paa lang, tapos hindi ka connected sa buong katawan. Dapat nagsasama po tayo. Therefore, hindi kumpleto ang buhay mo. Pakinggan mo maigi. Hindi kumpleto ang buhay mo, hindi kumpleto ang spiritual life mo, kung wala si Jesus Christ at wala yung church. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na Christian ka pero wala ka sa church. Bakit? Kasi dapat nasa local assembly ka. Kaya nga meron po tayong tinatawag na local church. Come on, type there in the chat, local church. Alam niyo po, kaduda-duda ang isang taong nagsasabi na siya ay follower ni Christ pero hindi niya mahal o wala siya sa local assembly. May mga ilang dahilanan, pwedeng nag-backslide, pwedeng napalayo, pwedeng dumadaan sa problema, pero hindi ka pwedeng tumagal na wala ka sa local church. I-type mo sa comment section, huwag kang lalayo sa katawan. Why? Kasi imagine mo, di ba, imagine mo kapag sumasakit yung ngipin mo, part siya ng katawan, iniinda siya ng ulo, iniinda siya ng buong katawan mo. Kapatid, kinakailangan mo ng mga kasama sa paglalakbay na ito. Hindi pwedeng isolated ka. O, tignan nyo, pag isolated ka, paano mo malalamang mali ka na pala? Walang magkokorek sa'yo. Paano mo malalaman tama yung pag-aayos mo sa sarili mo, pagre-restore mo, pagdidisiplina mo sa sarili mo,
Paano mo malalaman kung tama pa yung pananampalataya mo? Kung wala nagbabantay sa'yo at walang nagko-correct sa'yo, walang umaalala at nag-aalaga sa'yo. Maging connected ka kung ikaw po ay matagal na po nang nakakapanood dito sa aming online samba. See to it na connected ka sa isang local church. Yung mga malalayo, at least once a month nakakapunta ka sa church. Or nakakahanap ka ng local church na kung saan weekly ka nang makakasamba. Kaya nakakatuwa pong isipin yung ating pong local church na ito is about to expand. Dahil marami po tayo, I believe, marami po tayong mga ipapagawa sa atin ng ating Panginoon kung saan po magbubukas po tayo ng marami pa pong mga simbahan. I believe, yung mga online na mga people po natin later on, posibleng makapag-start po tayo ng mga local church po dyan. Why? Kasi kailangan nila ng community, kailangan ng accountability ng local church, kailangan mo ng spiritual family. Discover your function. Paano ko madi-discover ang function ko? Uy, may role ka sa body. Alam nyo ba na there is at least one, type sa comment section 1, at least merong isang gift ang isang Christian para mag-function sa body. Maaring ang gift mo, teacher ka, yung iba, encourager. Di ba, binanggit ko nga kanina sa verses 6, 7, and 8. Yung iba, encourager. Yung iba, helper. Yung iba, worshiper. Yung iba naman, maaring leader. Kapag hindi mo ginagamit ito, kapatid, yung regalo ni Lord sa buhay mo, tapos part ka ng body, parang bike, na hindi ka naka-assemble. Kahit gaano kaganda yung manibela, kung hindi mo ilalagay sa harapan, hindi siya magagamit. Pakitype sa comment section, kumonek ka. Come on, i-declare po natin ngayon, kung ikaw ay nakikinig ng maayos, i-declare po natin, I am united, I belong. I am part of the body of Christ. I-type nga po natin sa comment section, I am united and I belong. Dapat po part ka ng isang local church kasi diyan ka po gagamitin ng ating pong Panginoon. Now, bago po tayo magtuloy sa point number 2 at point number 3, meron po akong tatawagin na kung saan mag-share po sa atin about the importance o yung kahalagahan na pagbibigay po sa ating pong local church. Good day, Amazing Hope family. My name is Ralph Paulo Ongonyon, one of the leaders sa ating crossover Marikina campus. I would like to share my testimony about giving. Sabi sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take in it. Try it. Put me to the test. A principle na ina-apply ko as a follower of Christ is to give our tithes to the church based sa Old Testament scripture. When I started to give right to the Lord, I realized that God is giving me the opportunity to bless other people and be a channel of blessing. To the point na yung income na nare-receive ko ay masasabi ko na galing kay Lord. At kung paano niya ako pinagkakatiwalaan na mas lalo pa ako magbigay sa kingdom niya. Hindi na rin umabot sa point na ang hirap magbigay kasi mismo si Lord na ang nag-provide kung ano ang meron ako ngayon. Ang taong marunong magbigay, never ka kukulangin ng Panginoon. That's what I am experiencing right now. Actually, I was praying last 2024 to have a car para magamit for the medication of my mom due to cancer. But she passed away. Last year, after that, doon pa lang binigay ni Lord yung dream car ko na magkaroon ng Innova. In a span of 1 year, God entrusted me to have 4 cars and 3 of it's part of God's kingdom to win every effort. Not just to earn an income, but to involve my business to the church na magkaroon ng tatay na makakilala sa Lord kasama yung family nila every Sunday. If you truly love God, mabilis na lang magbigay sa kingdom niya. Generosity is an expression of love, the only investment that lasts forever. Inayos ng Lord yung heart ko before ko talaga ma-fully apply yung sinasabi niya about giving. To the point na naintindihan ko na sa Lord lahat ng meron ako at pahiram niya lang ito sa atin. 10% of your income, hindi dapat siya kinakain. Bagkus tinatanim natin sa arian ng Lord. Now is the best time to fully sa Lord ibigay mo ang para sa Kanya
Alam mo, pag ginawa mo to, breakthrough is coming in your life. Amen and amen. Praise God! Purihin ng Panginoon. Napakaganda po ng testimony na yun na ating pong napakinggan. So as Christian, kanina po balikan natin as Christian, sino ka ba talaga? Ano bang meron sa pagkatao ko? Una, di ba, you are united. Pangalawa, sabi po ng verse 4, 5, and 6. This is your bodies have many parts and each part has special function. So it is with Christ's body. We have many parts of one body and we belong to each other. Uy! You belong to me, I belong to you. Sabi ng verse 6, in His grace, God has given us different gifts. Ito yung sabi ko kanina, for doing certain things well. Paano ko, sino ba talaga ako bilang isang Christian? Ano ba talaga meron sa pagkatao ko? You are united, point number 1. Pangalawa po, you are unique. Come on, type that in the chat, unique. Uy, kakaiba ka. Yan ang ibig sabihin ng unique. Ano po ang gusto kong iparating sa inyo na nanggagaling po sa salita ng ating pong Panginoon Diyos? That we are united in Christ, but each of us is unique. Kakaiba ka po. Now, let me give you a very powerful articles na kung saan mababasa po ninyo at makikita ninyo. According to genetic research. Now, I'm so excited to preach dahil ito po ay napakagandang research. According to genetic research, no two people are alike. Ibig sabihin, wala daw dalawang tao na magkaparehas. Even they have, tingnan nyo even they are identically twins. That's according to National Center for Biotechnology Information. Yan po yung ating source. According sa kanilang pag-aaral, ang probability daw po, yung dalawang kambal na magkaparehas ng identity. Imagine ninyo, sabi niya, we don't. But the probability of two people being exactly the same is just too low. That we assume that 6 to 7 hanggang 8 billion na po ang tao ngayon. Billion people is not enough to see an exact match. Ibig sabihin, unique ka talaga. You would probably, sabi po ng article, you would probably need to have trillions. Narinig nyo po ng tama yun mula sa inyong pastor. Trillions upon trillions of humans before having exactly identical people. Million nga lang ang dami na eh. Billion nga lang ang dami na eh. Ito, trillions of trillions. Ano pa? In the history of forensics, ang ganda nito, no two people have been found with the exact same fingerprints. Even daw yung mga fraternal twins, meron po silang magkaibang fingerprints. Although sabi po ng article, by the way, ang article po yan ay galing po sa National Institute of Justice sa Amerika po. Although not everyone's fingerprint has been processed, hindi naman lahat na process, but the sheer volume of people with unique fingerprints, let us calculate that the probability of two people having the same fingerprints is extremely low. Around 1 in 64 million. So just try to imagine, meron akong fingerprint ngayon, walang kaparehas ito. Isa pa, last na lang kanina sa twins. Ngayon naman, fingerprint. Alam niya ba, pakinggan nyo, this is according to FBI naman, Federal Bureau of Investigation in the United States. The probability of two random people who are unrelated having the same DNA, pakinggan nyo ito yung mga higit, is 1 in 400, not million, not billion, but 400 trillion. Ang tsansa daw ng dalawang tao ay magkaroon ng parehas na DNA ay 400 trillion ang tsansa. Kaya po sabi ng verse 4, balikan natin. Just as our bodies have many parts, each part has a special function. Special ka, kapatid. Hindi dahil special ka, as a Christian, una, as a human being, special ka na. Biologically speaking, sa DNA po natin, alam mo ba na special ka? Now, biologically speaking, special ka. Bakit? Kasi nga,
meron kang kakaibang, iba ang DNA mo, iba ang fingerprint mo, kahit may kambal ka ngayon, hindi pa rin kayo magkaparehas. Pero spiritually speaking, bilang anak ng Diyos, special ka hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa itsura mo, hindi dahil sa likes mo sa social media. Listen to this. Ito ang kagandahan kapag ka ikaw ay follower ni Christ, kapag ka ikaw ay isang tunay na Christian at ang paniniwala mo ay nasa Bible. Special ka kasi si Lord mismo ang gumawa sa'yo at ang nagligtas sa'yo. May purpose si Lord sa buhay mo at mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Sa totoo lang, hindi mo po kinakailangan. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, hindi mo kinakailangan magmakaawa para lang itrato ka ng special. Yun. Sa mga single, sa mga may asawa na hindi na tinatrato ng special. Nung una, ang bait-bait sa akin. Nung una, ang lambing-lambing. Pero alam mo yun, nung nakuha na yung gusto niya, wala na, hindi, basura na yung trato sa akin. Alam mo kapatid, matagal ka nang ginawang espesyal ng ating Panginoon. Umpisa pa lamang ng buhay mo, espesyal ka na kay Jesus Christ. You don't have to pretend that you are special because in Jesus, you are special already. Kaya nga sabi ng Romans 12:14 sa King James, "For as we have many members in one body, and all members have not the same office." Sa simpleng salita po, iba-iba po tayo. Pero lahat po tayo may kanya-kanyang specific na role. Walang taong walang silbi. Gusto ko sabihin sa'yo, walang taong walang kakayahan. May silbi ka, kaya mo. Walang tao na aksidente. Hindi ka aksidente kahit minsan mukha ka na aksidente kasi nga, ang gulo-gulo ng buhok mo, ang gulo-gulo ng mukha mo. Kidding aside, no? Pero wala pong taong aksidente. You are not an accident. Walang taong walang kakayanan. Kahit nga yung mga baldado, yung putol, yung paay, may kakayanan pa rin sila. Iba ka talaga because you are created by God in His own image. Romans chapter 12 verse 6, sabi naman ng NLT, "In His grace, God has given us different gifts for being certain things, for doing certain things well." Uy, ito pong salitang gifts, galing po sa salitang Griego na charistama o charistama, na ang ibig sabihin ay endowment of natural ability, ibinigay sa simpleng paraan o sa simpleng explanation, natural na kakayahan na ibinigay po ng ating Panginoon. Hindi mo to pinili, hindi mo to in-earn, hindi to galing sa training o dahil natitrain yung mga giftings natin, pero natural itong binigay ng Panginoon sa'yo na libre. Kaya mapapansin niyo po sa dulong part ng verse, "For doing certain things well." Pakita sa comment section, well. Ibig sabihin, may bagay po na ikaw lamang ang kayang makagawa niyan. Why? Kasi yan ay binigay sa'yo ng ating Panginoon. Last verse, Romans chapter 12 verse 6, sabi po ng The Message, "Let's just go ahead and be what we are made to be." Ganda without enviously or pridefully comparing ourselves with each other. Alam mo, isa sa mga nagpapabagsak sa mga Christian at sa mga tao, kasi patuloy yung pride natin at saka yung pagko-compare natin. Kasi ba't hindi maganda boses ko? Bakit siya yung ilong niya ang tangos? Pag naka-side view, ang cute tignan. Samantalang ako, bisaklat. Marami sa atin, we keep on comparing ourselves, kaya hindi po natin magamit yung giftings natin. Why? Kasi hinahanap mo yung isang bagay na wala ka naman. Kaya dahil naghahanap ka ng mga bagay na wala ka, hindi mo ngayon nakikita yung mga bagay na meron ka na. Sabi ng Bible, pridefully comparing ourselves with each other, or trying to be something we aren't. We are trying to be something na hindi ka naman. Kumbaga parang ganito, kung create ka ni Lord na isda, lumangoy ka, wag kang mainggit sa mga eagle na nasa himpapawid. Alam mo, nakaka-engage siya, nakakalipad. At least hindi siya nakakalangoy. Ikaw nakakalangoy. Minsan ganun din tayo po mga Christian. Hindi po natin pinasasalamatan kung ano yung mga meron tayo at hindi natin nakikita kung ano yung mga meron tayo kasi hanap ng mga bagay na wala sa atin. Uulitin ko po, hindi mo kinakailangan magmakaawa para maging special ka. Special ka na po sa ating Panginoon. Special ka kay Lord sa umpisa pa lang. Hindi mo kinakailangan magpanggap. Hindi mo kinakailangan makipagkompetensya. Hindi mo kinakailangan maging katulad ng iba kasi unique ka. Ano yung practical tip naman dyan, Pastor? Una, type nyo sa comment section, discover your gifts. Tanungin mo si Lord, Lord, ano po ba yung gift na ibinigay mo sa akin? Now, practically speaking, how can I discover? Kahit nga mag-pray ka na mag-pray dyan, tama naman yun, wala masama doon. Pero importante, obserbahan mo yung sarili mo. O ito, practical na tayo. Tanungin kita,
Saan ka nag-e-enjoy sa paglilingkod mo kay Lord? Saan ka nag-e-enjoy sa mga ginagawa mo? Yung iba, ay kasi ito, dito ako nag-e-enjoy. O, ganito, sa ganito, ganyan. Saan ka nag-e-enjoy? Pero may pangalawa po akong tanong sa inyo. Saan ka effective? Kasi hindi porkit, alam mo, pastor, nag-e-enjoy ako sa pagkanta. Hindi porkit nag-e-enjoy ka sa pagkanta, effective ka. Kasi marami sa atin, pilit inilalagay yung sarili sa worship team. Hindi ka naman talaga pang worship team. Let us be frank with this. Hindi porkit nag-e-enjoy ka, effective ka. Kaya tanungin mo, kaya importante yung meron kang mentor, importante na meron kang coach, meron kang life group, kasi sila yung magko-confirm, alam mo, effective ka sa paggagawa ng graphics. Kung saan-saan ka nag-e-enjoy, tapos hindi naman kino-confirm ng mga kapatid mo sa pananampalataya yung ine-enjoyan mo. Iba sa atin, enjoy na enjoy sa pagsasayaw, hindi ka nga effective doon. I am not discouraging you, I am just being frank to you. Kasi we need to discover your gift. Saan ka effective? O saan ka nag-e-enjoy? At saan ka effective? Ulitin ko, dapat dalawa tanong ay hindi yung, saan ka nag-e-enjoy? Okay na yun. Hindi porkit nag-e-enjoy ka, effective ka na. Pangalawa, you need to develop your gift kapag na-discover mo na, kapag ka-kinonfirm na ng iyong pastor, ng iyong mga kasama sa life group, i-practice mo, gamitin mo. Listen to this, gifts are meant to be used. Hindi po ito tinatago. Isa pa, paano mo madidiscover yung gift mo kung lagi ka nagko-compare sa iba? Kapag pinilit mo maging katulad ng iba, alam mo, nawawala ka dun sa original design mo, nandidi-focus ka. Listen to this very carefully. Comparison kills calling. Maraming namatay na calling, maraming mga church people na hindi na nakapag-serve kasi they kept on comparing themselves towards other Christians. Kapatid, i-declare mo ngayon ito sa sarili mo. Sabihin mo, i-type mo sa comment section, I am unique. Yan, come on. I am a child of God. Unique ka. Mag-function ka ng maayos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise be to God. Hallelujah. Pangatlo po, lastly, sabi po ng verse 6, 7, 8. Basahin po natin, i-expound po natin ito. Sabi po ng verse 6, so we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. If our gifts is to speak God's message, we should do it according to the faith that we have. Verse 7, if it is to serve, we should serve. If it is to teach, we should teach. Verse 8, if it is to encourage others, we should do so. Whoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others should do it cheerfully. As a Christian, sino ka ba talaga at paano ka, ano bang meron ng pagkatao mo? Una, you are united with Christ, not just with Christ, but with His body. Natatandaan niyo yun, hindi pwedeng Christian ka, pero may relationship ka kay Lord, pero wala kang church. You need to find the local church. Pangalawa, you are unique. Kakaiba ka. Pangatlo, you are useful. Come on, type that in the chat. Useful. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Simple lang. Gamit ka. Ulitin ko, look at me in the eyes. Gamit ka. You are useful. Alam niyo po, isa po sa mga dahilan kung bakit kinakailangan connected ka sa isang local assembly o sa isang church family is para ma-fulfill mo po yung calling mo na pagsilbihan, unang-una si Lord, pangalawa yung mga tao sa loob ng local church in a practical way. Yung iyo pong pagsaserve, kaya po kahit sa online ka, pansinin nyo habang nagpipreach ako ngayon, may mga nagtatype sa baba na mga tao na if you're new here, blah, blah, blah. Kasi po mga online ushers po sila. Sila po yung tumutulong habang nagpipreach si pastor para, alam mo yun, makita naman natin na may interaction sa baba ng comment section. Yung service mo, God doesn't need you. You need God. Pero in a practical sense, kailangan ka ng katawan. Why? Kasi meron po tayong mga kanya-kanyang papel sa loob ng local church. Akala nyo ba habang nagpipreach ako lang to? May mga tao po sa likod ng kamerang ito. May nag-setup ng ilaw, may nag-setup ng distance ng speaker doon sa lente ng camera, may nag-aayos ng microphone ko, nag-check kung ito ay lowbat na. May mga tao pong naglalaan po ng panahon at mga talento
para po ma-establish yung ganito kagandang live streaming natin. Inayos yung audio, inayos yung ilaw, inayos yung camera. Ano po ibig ko sabihin dito? Importante pong matutunan natin na meron kang function. Kagamit-gamit ka. Pwede kang magpagamit sa ating Panginoon. Now, ang malaking tanong, ano ang mangyayari kapag ang isang parte ng katawan ko ay nag-fail na mag-function? Type nyo nga sa comment section, fail to function. What happens when one part of my body, your body, fails to function? E di magkakasakit ka. Imagine niyo kung magsasalita yung kidney. Hay! Pagod na ako sa kakasalan ng dumi sa dugo natin. Ayoko na. O halimbawa yung atay mo, pagod na ako sa kakaano mo, inom mo ng alak. O halimbawa yung baga nagsasalita, pagod na ako sa kakahitit mo ng yosi, ng sigarilyo at saka ng vape. Pagod na ako, ayoko na. Ano sa tingin mo mangyari pagka umalis yung ano mo, atay mo, yung lungs mo, hindi siya magpa-function. Mamamatay yung katawan mo. And today, listen to this very carefully. Ano pwede natin matutunan doon sa illustration ko? Thousands of local churches right now are sick. May sakit at hindi lang may sakit, namamatay. Kasi yung mga Christians na part ng local church, supposedly, na tumutulong ay hindi po nagsuserve. Yung iba, umuupo lang. Alam mo, ang ganda ng mga preaching ni Pastor. Ang tanong ko, na-apply mo ba sa buhay mo? Alam mo, binibless ako ni Lord sa business ko. Ang tanong, nagbibigay ka ba ng tama? Alam mo, may bago akong giftings. Ang galing ko palang kumanta. Ang tanong, kumakanta ka ba para kay Lord? Are you committing yourself sa ating music ministry? Hindi po dapat tayo spectators lang. We are not called by Jesus to become a fan of Jesus, but to become followers of Jesus. And as a follower of Jesus, we ought to serve Him and His body. Can you type amen in the chat? First, tinawag po tayo ng ating Panginoon to fulfill the Great Commandment. Pangalawa, the Great Commission. Meron pong dalawang great sa New Testament na kinakailangan po nating matutunan. Mga New Testament churches ngayon o yung mga modern churches ngayon. Una, Great Commandment. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Ano yung Great Commission? Make disciples. Yun yung dapat ginagawa mo at hindi lang ginagawa. Alam mo, sige, ikaw na lang, pastor, full-time ka naman, ikaw lang gumawa niyan. Hindi. Lahat tayo mag-make disciples because we believe that every believer of Jesus Christ is a disciple of Jesus and a disciple maker. Hindi to paramihan. Each one, invite one, each one, tag one. Magtag ka nga lang dito, malaking tulong na eh. Why? Kasi madadagdagan yung mga taong makikinig kay Lord. Mga kapatid, yes, we are called to make disciples. Yes, we are called to love the church or to love God and to love His people. Pero may mga specific ministry po tayo sa ating church. Meron po tayong ushering. Pwedeng usher ka, pero nagme-make disciples ka. Ushering ka na nagmamahal sa Diyos. Nasa music ministry, tumutugtog ka, pero nagme-make disciples ka. Tumutugtog ka, pero mahal mo si Lord at mahal mo ang tao. Nasa technical ka, kagaya ng mga taong nasa likod ng camera na ito, yung ating technical team. Nasa technical ka, pero nag-win ka. Nag-i-invite ka sa church, nagdi-disciple ka, nag-share ka ng gospel. Yung iba naman sa atin, meron po tayong online kids ministry, yung ating amazing kids, every Saturday. Nagvo-volunteer po sila, hindi lamang po sila nagwi-win ng souls, part din po sila ng volunteer sa kids. Even every Sunday sa on-site natin, meron din po tayong mga pailan-ilan na umaate ng mga bata na kinakailangan pong ma-address at kinakailangan may mga mag-volunteer. Be a blessing to your local church. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Be a blessing to your local church. Meron ka pong magagawa. Come on, i-type mo sa comment section. Be a blessing to your church. Kaya uulitin ko po mga kapatid. Paulit-ulit hanggang ako ay matapos dito po sa akin pong pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Hindi po totoo yung wala kang kaya. Hindi ko kayang kumanta. Hindi ko kayang ganito. Sige, sabihin na lang, hindi mo kayang kumanta, pero may isang bagay na kaya ka. Imposibleng wala. You need to discover it. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na wala kang kwenta, na wala kang kayang gawin. Hindi totoo yung bulong ng dyablo sa'yo na wala ka. Sabi ng dyablo, wala kang silbi, inutil ka na. Paralyzed na utak mo, hanggang dyan ka na lang. No, my friend, brothers and sisters,
You are useful. You are amazing. Why? Dahil anak ka ng ating Panginoon. Perhaps yung iba sa atin, mga disciples need Lord na business people. Listen to this. Look at me. The business sector is waiting for you. Sa iba naman sa atin, tinawag ni Lord sa politika, mag-serve sa government. The government is waiting for you. Iba naman sa atin na mga, alam mo na, mga magandang lalaki. Alam mo, the showbiz industry is waiting for you. Kinakailangan natin ng mga artista na hindi lang kamukha ko, na guwapo, the kidding aside, kundi mga artistang mga follower ni Christ. The corporate world is waiting for you. Above all, listen to this very carefully, God is waiting for you to be a blessing sa kanya pong simbahan. Kids ministry is waiting for you. Kung ikaw ay in-urge the Holy Spirit, the music ministry is waiting for you. Yung fund ng church natin, yung lalagyan ng pondo ng church is waiting for your donation, waiting for your tithes or for His tithes na maibalik mo. Your offering, kahit estudyante ka, nagtatrabaho, nagninegosyo, pwede ka pong maging useful sa mata, hindi lamang ng Diyos, kundi sa mata ng mga taong walang believe sa'yo. I am useful. Come on, type that in the chat. I am useful. In conclusion, who am I? Bilang isang Christian, you are united. I am united, I am unique, and I am useful. Kapatid, starting today, don't let anyone, especially the devil, to dictate you o sabihin sa'yo na ikaw ay insignificant. Sabi po ng verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Don't ever believe, mga kapatid, as I end, don't ever believe that you are insignificant because of your past. Kasi ang dami ko nagawang mali, ang dami ko nagawang sablay, ang dami kong mga ginawang mga kamunduhan before. Yung mga dami kong struggle sa family ko ngayon, ang dami kong kahinaan. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa you are significant in the eyes of God because Jesus Christ is with you in His grace. In His grace. In His grace. Sabi po ng verse 6, God has given us different gifts for doing certain things. Manalangin po tayo. Close your eyes and bow your head. Heavenly Father, we just thank you for tonight, for this afternoon, for this morning, depende anong oras po nakikinig ang kapatid kong ito. Father, I pray na ipaliwanag niyo po sa kanya na siya po ay part ng katawan. Hindi pwedeng uma-attend ka lang ngayon pero wala kang life group. Hindi ka part ng small group, be part of a small group today. Hindi ka part ng ministry, be part of a ministry today. Kapatid, maaring ikaw ay nalulun sa bisyo, sugal, pera, babae. Pero kapatid, God wants to heal you. God wants to restore you. God wants to renew your relationship with Him. God is our provider. Tanggapin mo ang provision, ang healing at restoration ng ating Panginoon. And if you are watching right now for the first time, o perhaps matagal ka nang uma-attend pero pakiramdam mo, meron kang religion pero parang wala akong relationship kay Jesus. Kapatid, at sinasabi mo, parang di ako makarelate kasi sabi ni Pastor, yung mga may relationship kay Lord, ako wala. It's your time right now. It's your moment. Let me lead you sa pagkakaroon ng relationship kay Jesus Christ. If you are that person, and if you want to find peace in life, if you want to find real joy in life, real happiness, you need Jesus in your life. Because you know what? God loves you. The problem is this, we are all sinners. We have a sin problem. Sabi po ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya po nandirito, ipinadala ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesus, para tubusin ang ating mga kasalanan. Because lahat po tayo, our default destination is hell. What makes us different from other people? Parehas po tayo makasalanan. Ang pinagkaiba po natin, inamin ko na ako'y makasalanan at kinakailangan ko ng tagapagligtas para tubusin ang aking mga kasalanan. My good works cannot save me. Your good works cannot save you. Your money cannot save you. Cannot save your soul. You need Jesus. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I repent of my sins. And starting today, I am confessing my allegiance with you. I put my faith in Jesus Christ for my salvation, not my good works, but by your grace, through my faith in Christ alone.
kung talagang nanalangin ka ng tapat, mapapakita yan ng iyong pagsunod sa ating Panginoon. Kapatid, sabihin mo lang, Lord, simula ngayon, susunod ako sa inyo bilang tanda ng aking kaligtasan. I'm gonna obey your word and I'm gonna be part of a local assembly. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. I-type nyo nga po sa comment section, I am blessed. I am blessed. Come on, type that in the chat. Sino po dito ang na-bless yan? I-type nyo, I am blessed. Paulanin natin ang heart. I-click nyo yung heart react, heart emoji dyan sa inyong mga button, sa inyong mga cellphones. Paulanin natin ng puso, puso, puso. Kung na-bless po kayo, i-share nyo po itong stream na to. Excited po ako for next week. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. This is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Love God, love people. God bless us all.